Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And good news nga po kasi magaling na po si President Bongbong Marcos at si First Lady Lisa. Alam niyo naman si President Bongbong Marcos, grabe, subsob na subsob yan sa trabaho kahit na yun nga nagkasakit siya, diba? Ito, may isa pa tayong good news. Tignan niyo po. So, sabi dito, increase in yield for palay and corn, first quarter comparison ng 2023 sa 2024. So, corn increased by 5.9% and palay increased by 1.1%. So, basahin ko muna po yung pinaka-article. Bali, by the way po, yung source po na ito is galing sa Philippine Statistics Authority kasi baka may magsasabi na naman dyan. For sure meron. Hindi naman maiiwasan kasi marami talagang mga, alam mo yung kahit may ginagawa naman ng administrasyon, puro negatibo pa rin yung komento nila. So, para po dun sa mga magtatanong or magsasabi na fake news, pwede nyo pong i-research. So, punta po kayo sa website ng Philippine Statistics Authority. So, based on standing crop as of February 2024, the estimated palay and corn production for the period of January to March 2024 may increase its level compared with the estimate of actual harvest in the same period of 2023. Yung sa palay po, as of February 2024, the estimated palay production based on standing crop for January to March 2024 may increase to 4.83 million metric tons, or by 1.1% from its actual output of 4.78 million metric tons in the same period of 2023. The updated estimate of palay production for the period January to March 2024 as of February is exhibited an increase of for its estimate percent. So sa corn naman po, the estimated corn production based on standing crop for the period January to March 2024 as of February 1, 2024 may increase to 2.67 million metric tons, or by 5.9% from its actual estimate of 2.52 million metric tons in the same period of 2023. Meanwhile, the updated estimate of corn production based on standing crop as of February 1, 2024 indicated a decrease of 8% from 2.69 million metric tons recorded estimated as of January 2024. So yan, so ibig sabihin po, tumaas yung palay at mais natin. Siyempre, pag tumaas po yung produksyon ng palay at mais, bumababa po yung importasyon sa ibang bansa, sa ibang mga karating bansa. Kasi nga, tumataas yung production natin eh. Ibig sabihin lang nito na epektibo po talaga yung hakbang at programa ni President Bongbong Marcos mula nung naupo siya bilang Pangulo. Kasi kung matatandaan nyo nga, diba, na mula nung umupo si President Bongbong Marcos, isa po sa pinagtuunan niya ng pansin or binigyan niyang prioridad is yung Department of Agriculture. Sa makatuwid nga, diba, siya po yung tumayong secretary ng Department of Agriculture. And alam niyo naman po, kung updated kayo sa mga activity ni President Bongbong Marcos, kitang-kita niyo talaga kung ano po, bali, kumbaga, full support po talaga ang pamahalaan at mismo si President Bongbong Marcos ang pumupunta sa mga iba't ibang probinsya para po maibigay yung mga pangangailangan nila. Siyempre, ilan na dyan yung mga binhi, yung mga pataba, pesticide, yung mga makinarya po na mas advanced na makakatulong po sa mas mabilis na production ng mga magsasaka natin. Siyempre, minadali rin ni President Bongbong Marcos yung pag-develop or pagtayo ng mga solar irrigations, mini dam, tsaka yung road to market kasi nga po, diba, usually, ang parang isa sa mga nagiging factor kung bakit tumataas talaga ang bilihin is syempre, malayo pa po pinanggagalingan yan. So, pag biniyahe mo siya, yung oras, yung gasolina, malaki po yung nakukonsumo. Itong road to market na ginawa ni President Bongbong Marcos, malaking tulong po to sa mga kababayan natin. Bukod sa makakasave sila ng oras, makakasave pa sila ng gasolina.
So, ayan, 'di ba, good news 'yan. Eh, panigurado may magsasabi na naman diyan na ng negatibo, na alam mo 'yun, na kahit alam naman nilang may ginagawa talaga ang ating pamahalaan, kasi, yung mga nagsasabi ng negative diyan, panigurado, eh, hindi sila nanonood ng balita or hindi sila yung mismong, nagre-research kung ano ba talaga yung mga programa at yung mga ginagawa ng Administrasyong Marcos. Basta, eh, makapag-comment lang sila ng negative, 'di ba? Yun na yun. Tas sasabihan ka pa nila, legit ba yung source mo? Baka fake news yan. Eh, bakit hindi sila yung mag-research? Ang daling mag-research ngayon kaysa nakatunga nga sila diyan, cellphone ng cellphone, nagfe-Facebook, magti-TikTok, nambabash kung kani-kanino, pinakikialaman ng buhay ng ibang tao. Eh, mag-research sila para malaman nila talaga kung ano ba talaga ang nagagawa ng administrasyon at kung ano ba talaga ang naitutulong ng mga activity ni President Bongbong Marcos, yung mga pagpunta niya sa ibang bansa, mga foreign trips niya at iba pa pong mga programa. Kahit nga yung programa ni or yung, ah, yung program ni, Secretary Larry Gadon, binash din nila, eh. Biruin mo hindi nila alam kung ano ba yung tulong na natatanggap ng mga kabataan natin. Tsaka yung sa programa po ni Secretary Larry Gadon, wala po, ano po yun, eh, sponsor po siya, sponsored. So, para maliitin nila yung mga gano'ng programa na magbebenepisyo yung mga kababayan, kabataan natin, 'di ba? Hindi naman sila marunong mahiya, puro na lang batikos. So, sana tignan din nila 'no, mag-research sila kasi libre naman, kaysa nagbababad sila manood or makialam sa buhay ng ibang tao, i-research nila para hindi na, kasi maraming nagtatanong, eh, i-research niyo kung wala kayong tiwala sa mga content namin na ibinabalita namin na ginagawa ng pamahalaan, libre naman po ang mag-research. So, good news po 'yan kasi yun nga, ibig sabihin tumaas yung produksyon natin kaya bababa na po yung, percent ng pag-import natin ng rice or ng iba pa pong pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin. Isa lang po 'yan sa mga priority ni President Bongbong Marcos kasi alam naman natin na ang El Nino, eh, hindi natin mapipigilan 'yan, 'di ba? So, pinaka-priority talaga ni President Bongbong Marcos is yung food security. So, yun po. So, yun lamang po and maraming po salamat sa inyo lahat.